father ko po, nagkaroon siya ng liver cirrhosis, tapos nagkaroon din ng problema sa heart dahil sa pag-iinom. Naubos po talaga yung mga ipon namin, gamit namin sa bahay. Actually, nandito mami ko sa Italy. So, kumbaga, matagal na kasi silang hiwalay. Nahiya naman akong humingi ng tulong sa mother ko for my father. Ang tatay ko, naging okay na siya. One day, sabi niya sa akin na, okay na ako, anak ko, pwede ka nang umuwi. 1 week, nung nakausap ko yung father ko, biglang tumawag po yung tito ko. Sabi niya sa akin na wala na yung daddy ko, patay na. Ang hirap dahil doon po naubos yung pera namin. Tsaka, mahal na mahal ko po kasi father ko. Yung ex-husband ko po, nangako po kasi siya sa akin na magbabago na siya, na pag nakarating siya dito, hindi na siya mananakit. Mas grabe ang nangyari pala. Natuto siyang magsugal, bili ng bili, hawak niya po yung sahod ko. Natuto na rin siya mambabae. Ang pinaka-worst kasi doon, kasi binato niya talaga ako sa gilid ng higaan. Tumama po yung likod ko. Hinahirapan po akong tumayo. Tinakbo po nila ako sa hospital. Hindi pa po kasi hilom lahat yung nasa parte ng katawan ko na punong-puno ng pasa. Dapat makukulong. Inisip ko pa rin ang mga anak ko. Unti-unti naman nabago ang buhay ko nung lumapit po ako sa Panginoon. Kasi siguro yun ang kulang ko. And then, that time, yung pinsan ko po kasi, may IMG member na siya. Yung kay Sir po talaga ang una ko talagang nakita. Kasi sabi ko, paano ko pag ako ang nagkasakit? So dun po ako namulat na, grabe, ang dami ko palang mali. Sabi ko, doon ko nakita talaga yung financial education na yun ang kulang ko. Masipag ako kung masipag. Marunong po akong kumita ng pera. Pero ang problema, hindi ko po talaga siya naproprotektahan at hindi ko napapalaki. Kailangan talaga na mayroon tayong protection, yung healthcare po natin. So, doon ko po na-analyze na, okay, kompleto ako, may investment ako, may life insurance ako, pero wala akong emergency fund at wala po rin akong healthcare. The night of the convention, hindi ko po tinapos noong 2019 kasi hindi na po ako makahinga. Flight ko bukas ng 3:00, sabi doon sa St. Luke na hindi ka pwedeng mag-flight bukas. Papayag lang kami pag tingnan daw nila yung loob ng heart ko. Paano yun i-flight ko ng 3:00? Sabi ko, maghahanap tayo ng hospital kung ano yung available. So sabi nila sa akin, open heart. Umiyak po ako dahil kasi nag-aaral pa po yung mga anak ko. Then, tinanong ko how much. Sabi nila sa akin 1 million. Sabi ko, wala pa nga akong 100,000 sa bangko. 1 million, saan ko kukunin? Kaya, pasalamat po ako dahil yung mga ibang IMG member po, yung mga ka-team ko, nagbigay po sila para po magtandagdag po dun sa pangano ko sa hospital at yung iba po naman, yung mga kaibigan ko rin naman po na natulungan ko rin noon, nagbigay din po sila hanggang mabuo po namin yung pera. Dito sa IMG po, sa totoo lang po, hindi ko na po naranasan na magkautang ngayong nandito po na ako sa IMG at hindi ko na rin po naranasan ma-stress. Sa totoo lang po, tuwing may sakit ang pamilya ko ngayon, hindi na ako nag-iisip kung saan ko kukunin ng pera. Kasi binibigay na po ni IMG ngayon. Pasalamat po talaga ako sa IMG dahil sa lahat ng dinanas ko po, ito yung kapalit. Napakagandang kapalit. Kasi hindi lang po yung para sa akin eh. Alam nyo, yung tumulong ka sa kapwa mo. Kasi mahirap kasing tumulong kapag wala ka. Maniwala lang po kayo sa sarili niyo. Nandyan yung Panginoon. Di ba sabi nga natin lagi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So huwag tayong maghintay ng mga blessing. Kung kailangan din natin gawin yung blessing po na yon para po makatulong din po tayo sa kapwa natin.